Iba pa rin ang Dilasag. Binabalik-balikan ko ito. Ito ang parang hills. Dilasag, Aurora. Ito maganda lobby na naka-solar. Kahit maghapon kang magpapab ng tubig, papalit-palit ng tubig sa likuan mo, okay lang kasi nga libre yung kuryente. Good morning mga adik. Eto, malakas ang ulan dito sa amin. Nagkakandatuyuan na kasi mga poso dito sa amin, kaya blessing na nagkaroon ng ulan. Sa umaga, grabeng araw niya. Grabe, ang init sa umaga. Pero pagdating ng alas 12, alauna, eto na, grabe. Talagang kumikidlat. Ewan kung may kuryente sa grid yan. Malamang wala. So ito, status nating solar setup. Maraming tulo. Nagkakanda tulo siya yan. Ayan, may tulo dyan. Normal na lang yan. Hindi naman talaga perfect na ano yan eh. Hindi naman talaga siya perfect na isi. Kasi nga papasok yung tubig doon sa may gilid doon, sa may railings, papunta dito. Tutulo ngayon sa gitna. Bam! Punta dito. Pati din doon, papasok doon. Ayan. Pero kahit paano, hindi naman kagaya nung dati na talaga pag umuulan din dito sa loob. Tuyo pa rin siya. Kahit paano, pwede pa nating ilagan yung mga yan. So under renovation kasi may ginagawa kong kabutihan dito sa bahay. Alright, so ito ang kagandahan kasi nga kahit na ganitong masamang panahon, blackout, may sarili tayong kuryente na dire-diretso, non-stop, 24/7. So libre na naman tayo ng linis ng solar panel natin kasi nga umulan ng malakas. Buti nakapagpa-ano pa ako kanina, nakapagpasimento pa ako kanina, half day. So talagang niras na lang. Para pa paano matapos. Pag inabutan ng 1 o'clock sigurado, basa, hindi na natapos yung trabaho. So ayan mga lodi, kalat-kalat talaga dito. And sa tingin ko walang kuryente ang grid. Pag ganito kasi na kumikidlat, umuulan ng malakas at kumikidlat, kumukulog, pinapatay ko talaga yung solar panel. Pinapatay ko yan for safety. Ayan. So para protected yung system natin. Mahirap na baka mamaya matsambahan tayo. Eto paano, safe pa rin yung ating inverter at battery, diba? Ewan kung may grid ngayon. Kasi nga yung main breaker dun sa loob ng bahay na sa grid, pinatay ko na. So kahit i-on mo dito, wala na yung wala na yan. Ito naman ay parang junction siya ng dalawang inverter noon, pero dahil nga wala na yung inverter dito na isa, so isa na lang, walang grid dito. And yung grid in naman dito, para sa grid tie niya sana, patay naman na doon. So tinanggal ko na. Kasi nga bagsak yung kuryente ni grid dito. Kaya nonsense din na i-grid tie mo siya kasi nasa 160 to 180. Minsan nga umabot ng 144 eh. So kapag i-grid tie mo yon, hindi rin siya kakapit doon kasi nga mababa yung kuryente. Hindi siya kakapit. And marami siyang kulang kasi nga hindi ko pa nailagay. Andito pa lang oh. So nandyan pa lang siya. Hindi ko pa siya maharap na i-install. Lagay yung mga mga DC breaker kasi nga doon naka-direct to eh. Nakasalalay lang sa sa kanyang cut off dito. PV switch. So para sa mga bago dito sa channel ni Juan Dilasag, ngayon lang manood dito, ang gamit ko po na inverter ay Deye brand. Okay, 3.6 kilowatts. Ito yung kanyang spec. Deye model Sun
Das 3.6 kilowatt, then SG04 LP 1. Lakas ng kulog. Mas malakas pa kanina. Lalapit nung kanina. Lalapit ng mga lighting kanina, kaya pinatay ko yung PV. Pero yung ating yung solar panel natin na setup, naka-grounding na siya. So safety naman na siya. Pero just for the safe talaga, pag ganun, pinapatay ko yung kanyang PV. So ito po ay 48 volt setup. On grid, off grid, grid tie na inverter ni DEYE. Pero hindi ko na po siya gini-grid tie kasi nga medyo magpit na yung si grid. Ayan, so off grid na yung kanyang setup. Then itong battery naman natin ay DEYE pa rin siya. Syempre, DEYE user tayo. Alright, so faithful tayo kay DEYE. Alright, so ito po ay 314 AH 16 kilowatt hours na 51.2. So ito po ay hirap buhatin ng 2 tao, 3 tao, hirap pa 4 na tao magbubuhat dito. Ayan. Laki siya. So kapag meron kang balak na bumili ng ganito, kayang-kaya po niya yung 2.5 na aircon magdamag. Then dito ang nakaload sa akin dito ay 2 freezer, mga lutuan. Sa bagay, di naman dire-diretso yan. Pag magluluto lang naman, mga lutuan, hindi kuryente. Pwede rin mag-electric stove ka. Tapos induction yung ginagamit ko dito, mga water heater, rice cooker, water pumps. Ang aircon na non-inverter type. So ang kinakain nun nasa 1,200 watts. Ang lakas nga eh. Pero kinakaya pa rin niya kasabay ng kanyang charging. Tapos lahat-lahat dito, pati freezer na 2. Yung freezer na 2 ay inverter type, pero malaki yung 10.8 cubic feet. So lahat-lahat yun pinapagana niya sa buong bahay, mga ilaw, pati yung bahay ni mother ko. So pinapagana, 2 bahay pinapagana nito. And hindi ko pa nasubukan na naubusan ng laman yung kanyang battery. Ang natitira lang dyan sa kanyang battery pag sa overnight. Pero yung aircon kasi hindi ko siya ginagamit sa gabi. Kasi talaga matakaw siya. Kung isasabay ko pa sa gabi, talaga mauubusan siya. So sinasabay ko lang siya sa tanghali pag nagcha-charge siya. Basta maaraw, nag-aircon ako kasi mainit eh. Ang natitira dito, without aircon ang natitira dito ay nasa 50 to 40%. Yung talagang kakakarga yung mga freezer, nagluluto, gano'n. So kaya-kaya niya hanggang umaga. Pero hindi naman magdamag na nagluluto. Kumbaga yung magluluto kayo ng hapunan, di kuryente lahat. Ano yun? Umaga, tanghali, hapon na pagluluto. Kaya-kaya niya. Diba? So maganda siyang isabay yung mga mabibigat na load pag sa araw, umaga, tanghali. Sa hapon, medyo minimal na lang. Kumbaga, huwag ka nang magpalambot ng buto-buto. Diba? Yung mga madadaling lutuin. So pag mapasarap ka magluto ng ulam ninyo o pagkain, syempre mauubusan din yan. Alright. So, tapos yung solar panel, yung kanina ay nasa nasa 4 kilowatt yung ating solar panel. 8 na 580 watts na sun kit. Sa mga bago lang pero sa mga na dito, alam na nila yan, sanay na sila. Alright, so para sa mga bago lang na nandito, worth it kasi nga lalo ngayon nagmahal ang kuryente. And hindi ko pa na pinapaputol yung grid dito sa bahay kasi nga kailangan ko pa siya pag mag-welding ako. Dito nag-welding nga ako Ayan. Dati-dati kasi maganda pa siyang i-grid tie pag nag-welding ako, kahit pa nakakatulong yung natin, yung solar panel natin sa load, sa home load niya. Ayan, sa mga kaintindi nun, yung mga solarista, yung sinasabi ko. So makakatulong siya na pababain yung konsumo mo sa kuryente. Pero dahil sa ngayon ay syempre off-grid na. So ginagamitin ko na lang sa grid
ay welding machine. Pagtsatsaga na natin kahit mababa yung kuryente, kahit paano nakakatunaw pa naman. At MIG lang naman yung ginagamit ko, matipid pa rin sa kuryente. So, yan. Magkano binabayaran mo? So, hindi na siya lumalampas ng 100. 5 pesos, 26 pesos, ganun na lang. Pero sigurado ito kasi nga sineperate ko na yung yung welding machine sa grid na. Sigurado, malamang siguro babayaran ko diyan 200, 100 kasi nga separate siya. Pero kung sakali tutulong ko to, sana pwede bumaba pa siya, mababa sana. Pero dahil nga sa hindi rin pwede kasi nga bagsak ang kuryente, kahit i-grid time mo siya, bibitaw din naman siya kasi nga mababa yung kuryente. Galing nila, no? So, wala din. So, kailangan separate talaga. Kahit paano yung mga diretsohan ng mga load namin, kagaya ng mga ilaw, electric fan, na magdamag, mga lutuan, kahit paano self-sustain na siya. Diba? Hindi na kagaya noon na kapag makulimlim, dahil nga sa mababa yung capacity ng ating solar panel, napapasingkot tayo sa grid. Ayan, napapasingkot tayo ng kuryente. So dahil doon, mataas pa yung bayarin ko noon. Mataas pa konti. Pero nung na fully sustain na, malakas na yung solar panel natin, kahit makulimlim, kumakarga siya, malaki na yung battery natin, yung storage natin. Kahit paano, hindi na tayo, kumbaga, napapakonect pa sa grid. Hindi na. Okay, so only welding machine na lang yung ginagamitan ko ng grid. Okay, ito paano kumbaga may pakinabang pa si kuryente sa atin, si grid. Alright, so yun ang status ng ating solar setup ngayon dito. Para sa mga nag-aabang ng update kay DAE 3.6.